Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. At nawa na sa araw na ito, sa pagtitipon-tipon natin, ay lubusan natin ding maunawaan. Hindi man agad-agad, no, katulad ni Maria, hindi naman agad-agad ay naging malinaw sa kanya ang plano ng Diyos, pero dahil nga sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang pakikinig at pagsunod, ay ngayon ay pinararangalan ng buong simbahan ang mahal na Birhen na iniakyat sa langit. Bago po yan, atin po munang balikan ang ilan sa mga salita na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa buong linggong ito. At nawa, sa tulong ng mahal na Birheng ay atin po itong sa puso. Nang sa ganon, ito ay magamit din natin at makatulong ito sa araw-araw nating paglilingkod. Dahil ang paglilingkod natin ay nakaugat dapat sa salita ng Diyos. Nung Lunes, ang sabi sa atin sa Ebanghelyong ipinahayag sa atin
Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Yung labis, hindi sinasabing wag mong bigyan ng pagpapahalaga ang sarili. No? Ang sinasabi, ang labis na nagpapahalaga sa kanyang sarili. Kaya nga hindi pwedeng makasarili. Hindi pwedeng pansariling intensyon ang atin pong layunin, lalo tigit no, sa paglilingkod natin sa ating simbahan. Nung Martes, ang paalaala ni Kristo, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ito ang isinagot ni Kristo no, sa tanong ng kanyang alagad, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? So ito yung paalala sa atin ni Kristo. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ito naman po yung paliwanag din sa atin kung paano ba natin mapapanumbalig ang relasyon natin sa isa't isa. Kung paano natin maibabalik sa Diyos ang bawat isa. Nung Huwebes naman, ang paalala din sa atin, unang-una, tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Kaya ang sabi niya, nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Ito yung pinatawad no, na may kasalanan. Yung isa na may 10,000 pero siya ay hindi nagpatawad sa kanyang kapwa. Kaya nawa mapagnilayan din natin itong paalalang ito sa atin. Kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, ito'y tungkol sa usapin ng paghihiwalay. Ang sabi, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. At ngayon, narinig natin sa pahayag no, ng ating ebanghelyo sa pagdiriwang na ito, sinabi ni Elizabeth no, at ang kanyang salita sa mahal na birhen at ito rin ay ipinapahatid sa atin. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Lahat ng ito, kung tutuusin, ay ipinakita na sa atin ng mahal na birhen. Kaya nga kung gusto mong maiakyat sa langit, tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung makakaakyat sa langit. Minsan, di ba? Ang dami nating debosyon sa mahal na birhen. No? Ang dami nating ibinibigay na titulo sa mahal na birhen. Ang dami nating ibinibihis sa mahal na birhen. Pero ang lahat ng yan ay mababaliwala kung hindi naman tayo makakapiling sa langit. Ang mahal na birhen ay tao ding katulad natin. Hindi naman siya pinarangalan, ginawang Diyosa. Hindi. Nanatiling tao sa simula't simula pa. At sa pananampalataya at turo ng simbahan na si Maria ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa na sinasabing hindi imposibleng tayo rin ay mapagkalooban ng Diyos ng biyayang ito. Pero siyempre, no, ang mahal na birhen yan eh. Di ba? Makikipag-compete ka pa ba? Pero ang sinasabi lang ay hindi man kasama ang katawan natin, no, dahil nga ang mahal na birhen ay walang bahid no, ng kasalanan. Ipinaglihing walang kasalanan. Ipinanganak na walang kasalanan. Namatay
na walang kasalanan. Kung kaya nararapat lamang yung biyaya na ibinigay sa kanya na siya ay iniakyat sa langit. Yun ay isang grasya na talagang para sa mahal na Birhen. Pero muli, no, tayo, maaari din tayong makarating sa langit sa tulong at awa at grasya ng Diyos. Kaya, di ko alam, no, kapag tinatanong ko kayo, gusto nyo bang umakyat sa langit, tinatawanan nyo lang. No? So, ano ba, kayo mismo nagdududa na makakarating sa langit. Kaya nga ang sabi, di ba, sa Ebanghelyo ngayon, mapalad ka no, na naniniwalang mangyayari ito sa iyo. So, tingnan nyo nga ulit ang katabi ninyo. Mo, katabi ninyo, nagdududa din, di ba, no? Na makakarating sa langit. Paano gagawin natin? Laro-laro lang tayo dito. Kaya minsan nasasabihan tayong ginagawa nating manika ang mahal na Birhen. So nilalaro lang natin ito. Yung effort natin, yung effort ninyo ngayon, no, na nandito ka, na dahil nga no, sa mahal na Birhen, tapos hindi ka naniniwala na na kaya mo din na makarating sa langit. Hindi sa sarili natin, no, kundi yung sa pahintulot at kagustuhan din ng Diyos. Kaya kung papakinggan natin ang lahat ng ipinahayag ngayong linggong ito, di ba? Ibinibigay na yan sa atin At ang lagi, no, ang mahal na Birhen bilang isang ina, ang lagi na papaalala sa atin na makinig tayo sa kanyang anak na si Kristo na siyang makakapagdala sa atin sa langit. Yung katabi mo, hindi ka niyan madadala sa langit. Baka sa impyerno ka dalhin yan. No? Pero ang tanging hangad, kaya nga, hindi lang tayo basta nagdidebosyon. Ang hangad ay, tayo ay ma-inspire. At kapag na-inspire tayo ng mahal na Birhen, magagawa din natin. No? Kaya hindi lang basta ina-idolize nagpapa-inspire sa halimbawa ng mahal na Birhen. Hindi ito pagalingan. Kailan ba nakipagpagalingan ng mahal na Birhen na mas magaling ang Birhen ng Fatima kaysa sa Birhen na yon? Wala namang ganun. Diba? Kaya nga, iba't ibang lugar, iba't ibang panahon, nagpapakita ang mahal na Birhen para tulungan tayong maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magdadala sa atin din sa langit. Amen?